Magandang hapon po ulit sa inyong mga abangers ni Kuya James at mga followers natin, mga masugid na followers natin dyan, no? Today's episode is about automotive mechanics. Yan. Alright. Ang ganda ng mga pangyayari tungkol sa automotive mechanics, no? But, siyempre, in the meantime, gagawin natin ay mag-i-intro muna si Kuya James. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa Kuya James TV. No, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, nag-like, no? At please like and subscribe. And of course, kung pwede niyong ma-share, mas maganda, no? At mas maganda kung meron magbigay ng mga super thanks yata diyan, no? Yep. Anyway, pag-usapan natin ay ang automotive mechanics. No, aabot na mga 100 ang orders ng automotive mechanics for New Zealand, no? Ang kagandahan ng automotive mechanics, ito ay nailagay sa green list. Ibig sabihin, pag ito ay nailagay sa green list, meron po siyang pathway to residency, no? Madala mo ang iyong pamilya, iyong asawa, ang iyong mga anak, no? Pag ikaw ay naging residente. In fact, yung mga anak mo, kahit naka-work visa ka, pwede mong kunin eh, no? Makapag-aral sila dito ng libre, yung 18 years old and below. Yung asawa, I need to know, pero open pa rin yung partnership eh. Yung misis nyo pwede makapunta dito. And tinitignan ko lang, ikaklaro ko lang kung yung mga requirements are the same pa rin ba, na kailangan ba silang magtrabaho, no? Kailangan ba silang magtrabaho under on an accredited employer, no? Not necessary magkaroon siya ng accredited employer work visa. Anyway, that is not the topic. We will discuss on that later on as soon as I get confirmation from my immigration lawyer and my licensed immigration advisor. Right? So, ang ating pag-usapan ngayon ay ito. Yan. Auto mechanics. Yan. So, auto mechanics. So, anong mga hinahanap natin sa mga auto mechanics? Tignan ko nga kung pasok na to dito sa Yan. So, meron kang dapat na 3 years of experience, right? So kung meron kang 3 years na experience, no, hindi pwedeng sabihin na, sir, pwede ba magtrabaho diyan ng ano, um, pwede ba diyan magtrabaho ng walang experience? No, hindi po. Kailangan po ang minimum 3 years experience, no? Tama ba 'yung spelling ko diyan? Yeah. Anyway, so if 3 years minimum experience kahit sa Pilipinas, kahit walang overseas experience, okay lang po 'yan, no? So meron tayong although sa Philippines tinatanggap namin yung mga kababayan natin sa Pilipinas na mag-apply, walang problema 'yan, direct hire pa rin po tayo, diretso dito. And then of course, dadaan tayo sa tamang proseso diyan sa Pilipinas. Pag alis ninyo, kailangan niyo ng mga exit clearances, no? And then yung client ko ay in coordination with a Philippine overseas employment agency, no, which is I think Department of Migrant Workers ngayon. So, huwag kayong mag-alala dyan. Kahit sa Pilipinas kayo, that's all right. You have the chance. Kahit na wala kang overseas experience, that is all right. Okay? So, you must have at least 3 years of experience. So, verifiable. Right. So, ano yung ibig sabihin ng verifiable? So, ang ibig sabihin ng verifiable ay meron kang certificate of employment, no, kung sa Pilipinas ka, at meron kang SSS, which is paid by your employer, no? That is the way na makikita ng Immigration New Zealand, kasi yun ang tinitignan nila, no? Ay sir, paano kung self-employed? Medyo mahirapan, hindi na kami aksaya ng panahon for the self-employed. I'm sorry. Okay? So only for those who has employment, and of course you are currently employed, pero hindi yung nag-change ka na ng career, no? Kung dapat
currently employed ka as an auto mechanic, no? So advantage dito din yung kasi uso na ngayon yung mga electric tsaka hybrid. Kung meron ka mga electric and hybrid, that would also be good sa iyong CV, right? So balik tayo dyan. So 3 years, must have at least 3 years of experience. Light and heavy mechanics, no? Light yes. Okay. So maganda rin kung meron kang European, Japanese, and American cars experience. So, dito sa Christchurch ngayon, kailangan ko ng 4. No? Preferably kung meron na European experience. Yung mga old na mga cars din, mas gusto din nila yon. Okay? So, yes, anong gagawin mo kung meron kang minimum 3 years experience? Kung nasa Japan ka, kung nasa Middle East ka, ano ang gagawin mo? No? So ito, experience in European cars, no? Japanese cars at saka American cars. Sa Christchurch ko ngayon na 4 naghahanap, gusto nila yung meron experience sa European cars. But you can still apply kahit na Japanese cars or American cars ang experience mo. That should be all right, okay? Now, ang gagawin mo ay gumawa ka ng bio video. No, so tell us a bit. Ang bio video ay ito yung 1 to 2 minutes na video na i-record mo ang sarili mo. Tell us a bit about yourself, a bit of yourself. Yep. Okay, your experience and where and when, no? Saan mo na experience at kailan at ilang years ka na. So and tell us also why should we hire you. So maximum of 2 minutes only for your bio video, right? So ang next niyan ay i-update mo naman ang CV mo, Brad. Yan. So update mo ang iyong CV. Huwag kalimutan na i-label ang mga documents mo. No, panoorin mo ang video ko na simpleng CV. Lately ko lang na-upload 'yon. And when you email, please don't forget, no, to title the subject automotive mechanic applicant para madali siya mahanap. And also your location. Yun ang title mo sa email mo. You know, automotive mechanic applicant and also yung iyong location, automotive mechanic applicant Saudi Arabia, no, or automotive mechanic applicant Philippines, no. So so i-update mo ang CV mo. Other things that you also need to prepare, importante ay yung i-prepare mo ang iyong mga work photos and videos, no. So kung meron ka mga work photos kahit nasa Pilipinas ka, kailangan na suot mo yung yung mga PPE gears kung kinakailangan, na gloves ka, no, hindi yung kamay-kamay lang, no, but importante na kung mag-send ka ng work videos and work photos, huwag kalimutan na huwag ka magchinelas, no. So kailangan yung health and safety or safety rules, no, sa site, no, ay ginagawa mo, so para hindi mahirapan na pagdating dito. So very important 'yun, very important na nakikita nila yon. So if you are going to prepare mo rin ang mga work photos and work videos mo. So anong gagawin mo after that, no? Ayun. Email mo na. If you have them, no, email mo yung 3, wag pa isa-isa. Yung email mo sa kuyajames@vanguardrecruitment.co.nz, no? Yun yung sinasabi natin na tawag nito. Anyway, wala ako. So, i-email mo yung 3. Importante yung 3. Na tawag niyan. Na 3 importanteng documents. Kahit anong in-applyan mo, kung meron kang 3 gano'n, no? Yung bio video mo, updated yung CV mo. Yung updated na CV is from the recent. Ibig sabihin yung pinakabago, yung up to present. Yung iba kasi nagsasabit ng CV, kulang, no? Hanggang 2015 lang. Ano nangyari from 2015 until 2023? So, kailangan mo i-update. Bigyan mo ng panahon, Brad, kasi, or kabayan. Kasi ito yung chance in a lifetime. Alam mo, isipin mo, after 2 years, no? Kung nandun kasi siya sa green list. Ibig sabihin, pag nasa green list, 2 tier yon, no?
dun sa website na yun. One is pwedeng straight to residency pag nakakuha ng job offer. Ito naman, nakakuha ka ng job offer, kailangan mo trabahuin mo na ng 2 years, no? Kasi tier 2 siya. Pero titignan mo yung yung iyong qualification, ipa-NZQA mo muna yun. Kung abot yun ng level 4, otherwise kung may chance ka makapag-aral dito, aralin mo yung level 4. Once you get the level 4 and then you finish that 2 years, pwede ka na mag-apply ng residency. Di ba? Ang ganda. Andito na yung pamilya mo, andito yung mga anak mo, at maganda, nandito na ang iyong future. Yan. Alright, so lahat ng mga automotive mechanics dyan, apply na. No? Gumawa ka, bigyan mo ng time. Next week, magsasend ako ulit sa 100 clients na, 116 clients namin, magsasend ako ulit ng mga ng mga tawag niyan, ng mga profiles, no? Titignan ko kasi gumagawa ko ng profiles. So next week Wednesday or Tuesday. So kung magawa niyo during the weekend, isend niyo kaagad sa akin, no, sa Kuya James at Vanguard Recruitment. Yan. Kuya James at vanguardrecruitment.co.nz. Ayan. Right. So kung sa tingin nyo guys ay ito ay nakatulong sa iyo at tingin mo may kapupulutang aral ka pa dito at sa mga future natin, no, mangyari po ay i-subscribe at saka please do share yung ating video para malaman ng iba, yung kamag-anak, kababayan, kapitbahay, no, kapuso, kapamilya, no. Right. Maraming salamat po sa inyong lahat and thank you for listening and God bless you po. Bye-bye.